Maniniwala ka, hindi mo na patatago ang iyong nadarama. Tara't samahan mo ko't mahalin natin ang isa't isa. Huwag kang matakot, hindi kita hayaang mawala. Sagutin mo lang ako. Kung ayaw ba, oo, kasama ka at ikutin ang mundong ito. Tayo lamang dalawa, ikaw at ako. Wala nang iba pa, kundi tayong dalawa. Hawakan mong aking kamay, sabay tayong maglalakbay. Kung ligawan ba kita, ako'y may pag-asa ba? Gusto nga kasi kita kahit wala kong mapala. Ako'y handang maging tanga kahit ipagtabuyan pa. Mapatunayan lang sa'yong sa puso ko'y walang iba. Sagutin mo lang ako. Kung ayaw ba, oo, kasama ka at ilikutin ang mundong ito. Tayo lamang dalawa, ikaw at ako. Wala nang iba pa, kundi tayong dalawa. Hawakan mong aking kamay, sabay tayong maglalakbay. Kasama ka at iikutin ang mundong ito. Tayo lamang dalawa, ikaw at ako. Wala nang iba pa, kundi tayong dalawa. Hawakan mong aking kamay, sabay tayong maglalakbay. Familia, let's all give it up for Marco Rudio. What's up, brother? I'm Jeremiah. Let's have a seat muna. At syempre, batiin ko muna ang ating mga kapamilya ng isang magandang hapon sa inyong lahat, mga kapamilya. Muli, ako po si Jeremiah and welcome back dito sa Kapamilya Chat. Live napapanood na tayo sa ating official website na chat.abs-cbn.com. At syempre, live na live din tayo sa ating official Facebook and YouTube pages. Grabe, kapamilya! Nagsisimula pa lang po tayo pero napupuno na tayo ng magandang musika dahil sa ating makakasama natin. Hindi ko na patatagalin pa. Muli, i-welcome natin Marco Rudio. What's up, Marco? Welcome sa Kapamilya Chat. Bati ka muna sa ating mga kapamilya. Go ahead. Hello mga kapamilya. Sana nasa mabuting kalagayan kayo. Tutok lang mga kapamilya dahil for today's episode, mas kikilalanin natin si Marco Rudio. Pero first of all, Marco, kumusta? Ano ang pinagkakaabalahan mo ngayon? Sa ngayon, quiz, puro gigs, puro cover ako ng kumbaga tutok kasi ako ngayon sa social media. Yeah. Kasi para rin hindi mapabayaan yung mga fans, yung mga naniniwala sa akin, syempre. Pero yan, speaking of social media, Marco, let's get to know more of you ngayon na syempre nakilala ka namin as sumali sa Tawag ng Tanghalan na nag-iwan ng marka talaga sa lahat ng madlang people. At syempre, lingid din sa kaalaman natin na isa ka sa mga nagva-viral sa social media with all your covers. Paano ba nagsimula si Marco na gumawa ng mga song covers tapos ina-upload sa social media? Actually, siya, quiz dahil sa pandemic. Doon ako parang tumutok sa social media. Since galing po kasi ako ng Abu Dhabi. So, naging singer ako doon ng isang taon. Then, napauwi kami dahil sa pandemic. Ngayon, ang nangyari, syempre, nung pag-uwi, wala akong pagkakakitaan, wala akong magawa, Syempre, boring nung times na yan Tsaka para rin hindi ako mapraning dahil sa COVID. Yes. Para hindi mapraning, ano ba yung
usual na ginagawa ko. Ano ba yung ginagawa ko na magaling ako? Well, so yun. Since phone ako ng phone, ba't di ko na lang ibahagi yung talent ko sa lahat? Sabi ko. So, yun, doon siya nagsimula ng pandemic. Hanggang sa umabot nga siya ng dito na sa tanghalan. Dito siya talagang nag-viral na kasi nung time na nag-upload ako ng mga videos ko, mga kaibigan at kapamilya ko lang yung nanonood sa akin. Oo, yung 50, yung tatlo, kaaway ko pa. So, ayun, nag-viral talaga siya dun sa TNT talaga. Ayun. Doon ko naibuhos lahat yung kung paano ako mag-arrange ng kanta. So kung paano yung atake ko sa mga songs na ginagawa ko. Ang nakakatuwa, no? Dahil yung mga setup ng mga covers nyo, yung very chill lang, laid back lang. Pero take us back, balikan natin, Marco, na yung first video mo na nag-viral, ano ito, and ano yung naging reaction mo nung nakita mo na nag-100,000 views, nag-million views na ito? Actually, nag-start po siya dun sa kinanta ko na Magda ni Sir Glock 9. Doon po talaga siya nag-start. So, nung shinare po kasi siya ni Sir Glock eh. Oh. So, kaya doon din unang nag-viral nung pagkagising ko. Totoo ba to? Baka fake account. Nung in-stalk ko naman siya. Totoo nga! Panalo na ako! Napansin na ng original singer eh, di ba? Yun pala. So, pagmula nun, parang yung ibang mga viewers, binalikan nila yung mga unang performances ko. Bali, pang-apat po kasi yung Magda eh. So, yung first hanggang dun sa pangatlo, binalikan nila. So, viral po lahat. Million views naman lahat. So, totoo din naman talaga. Nakakatuwa kasi nung time po kasi na sumali ako nung tanghalan, ano siya eh, parang blessing in disguise na. Yes. Kasi nga, sumali na ako noon ng tanghalan, ligwak ako eh. Wala, talo. Nung time na sinubukan ko ulit mag-audition, actually dalawang contenders na kaibigan ko ang parang pumilit sa akin na, audition ka kaya? Di na, mag-a-abroad na ako ulit eh. So parang ganun na yung sagot ko. Hanggang sa, sige na. Tapsat, sabi sa akin si Ralph Mariano at si King Boy. Sige na, subukan mo lang. Malaki yung tiwala namin sa'yo, ganito. Sige, subukan natin. Basta bakapan nyo ako dun sa kakilala nyo na para hindi naman sobrang hirap nung process, sabi ko. Sige. Then nung pinakinggan, nag-audition ako, online audition siya. Parang, pakiramdam ko sa sarili ko nun, wala na to. Talo na ako. Hindi na ako tutuloy. Ano nangyari? Natanggap ako, tapos, pwede po ba kayong bumiyahe ng ganito, Wednesday? Salang agad? Opo. Biyahe. Talaga, eksakto rin po, nung mga time na yun. Parang, yun nga, chill lang ako, relax lang. Kasi nga, nakailang auditions na rin ako na, talagang hindi ako, nare-reject talaga ako. Hanggang sa, sige po, biyahe na rin po ako kasi, nung time po na yun, pinag-medical na ako nung manager ko sa UAE. Sa ibang bansa, sa Abu Dhabi. Pag natalo ako, diretso medical na ako. Yes. Kaya sobrang relax nung pakiramdam. Win-win ka pa rin talaga. Opo. Matalo man ako dito, all good. May babagsak ka all goods lang. Kasi, merong fallback May fallback, yes. Nung unang salang ko, parang chill lang, tapos biglang nanalo ka. Nag-chat sa akin yung manager ko, baka baka hindi ka napaalisin dyan. Hindi, Nay, sabi ko, baka natsambahan ko lang. Bukas matatalo na ako. The next day, hanggang sumunod ng umabot po ng grand final. So, sobrang hindi ko kasi na-expect talaga na ganun yung mangyayari, guys. Kasi nagtatanong na ako sa Panginoon kung anong plano niya sa akin. Lalo, di ba, nung pandemic talagang nakakabaliw. Yes, totoo. Di mo alam kung ano na ba ang plano mo sa akin, Ano nang gagawin ko susunod? Walang income, walang ganap, di ba? Totoo. Pero kasi sunod-sunod din yung rejections nga sa akin. So, parang, sige na, balik hindi na lang ako. makapaniwala Opo, talaga, hindi surreal talaga talaga ang feeling. And nakakatawa, thank you for sharing that, Marco, na
nakaka-believe na marinig yung kwento mo na, alam mo yun, nung una talagang, kumbaga, tinatanggihan mo na to kasi alam mo, ilang beses ka na na-reject. Kumbaga, parang, baka hindi ka para dito at mag-a-abroad ka na lang. Pero kakanta pa rin ako. Oo, sa ibang bansa Yun, na. Oo. Kasi dun sa ibang bansa, sobrang na-appreciate nila kung ano yung pinaggagawa ko eh. Yes. Kahit minsan di ako marunong sumayaw, pero pinapasayaw nila kasi ko dun eh. So parang na-appreciate nila kahit ano man ang gawin ko, nagagalingan sila sa akin. So, dun yung parang comfort zone ko na eh, nung time po na yon. And ang pinakamalaking lesson kasi dun, hayaan mo lang talagang si Lord yung mag-drive Lead the way sa'yo. talaga. Oo. And napakagaling nung mga friends mo na naging instrument ni Lord talaga na pagpilitin ka na mag-audition. And look where you are now. You have your newest single. Ito na kapag-usapan na natin. How does it feel na, alam mo yun, from cover songs, ngayon meron ka ng sarili mong kanta, itong kasama ka? Actually, Kuis, year 2016, una ako nagsulat ng song. Akala ko noon, ganun lang yun eh. May original song ako, marunong ako magsulat. Yun na yun, I-upload ko to, magbububo siya. Hindi pala gano'n. Ngayon, at nabigyan ako ng opportunity na maglabas with Star Music pa talaga. Grabe, di ba? I mean, kahit pa hindi ako pinalad na maging grand champion yun sa Tawag ng Tanghalan, dito pa lang, sobrang panalo na ako eh. Sa fans pa lang na naniwala sa akin, umpisa pa lang. And sabi ko nga, hanggat merong kahit isa lang na naniniwala sa kakayahan ko, sa talent ko, hindi ako titigil. Eh ngayon na ang dami nilang sumusuporta sa akin, bakit wala akong dahilan para hindi ko galingan eh. So, yun, sobrang saya ko kasi maibabahagi ko sa kanila kung ano yung mga nakita nilang pinaghirapan ko. At ibabahagi ko sa kanila yung mga masterpiece ko. Ayun talaga, di ba? At nakakatuwa no, na sabi mo nga na hindi ka man nag-grand champion. Pero ito na naman yung isa pang redirection ni Lord sa'yo na you will be signing with Star Music, magkakaroon ka ng mga sarili mong kanta na for sure makaka-relate ang ating mga kapamilya dito sa Kasama Ka. Ano ba yung kwento ng kantang ito? Ano bang hugot ni Marco dito? Actually po, si Kasama Ka ay nasulat ko siya dahil dun sa isang... Eto na nga. Dahil dun sa isang kasama ko na grand finalist sa Tawag ng Tanghalan. Kasi, ayun, nagkagusto nga ako sa kanya. And then, ganun kasi ako, Chris. Ginagawa mo ng kanta talaga? Minsan, pag hindi ko masabi yung... Hindi ko madirekta sa kanya, hindi ko mapunto sa kanya yung ano... Kumbaga, bulero kasi ko eh. Ang hilig kong... Ay, cute mo ah. Tapos, totoo na pala. Parang ganon. Ang hirap paniwalaan, kumbaga, yes. So, dinaan ko sa sulat. So, nung pinarinig ko sa kanya, okay ba yung song? Okay naman, ang ganda. Kaka-LSS, sabi niya. Sabi ko, maniniwala ka bang, sinulat ko yan para sa'yo? Grabe. Hanggang doon sa point po na yun, hindi siya naniniwala. Kasi nga, sobrang bulero ko eh. Akala niya lahat ng mga sinasabi ko. Joke lang talaga. Joke talaga. Pero, huy, seryoso na to. Ano ba? Paano siya napaniwala na, okay, para sa akin nga itong kantang to? Actually, nung sinabi ko na talaga, oo nga. Para nga sa'yo nga. Hindi nga. So, yung mga sinasabi mong trip mo ako, gusto mo ako, totoo yun. Oo nga. Oo. Pero nung time po kasi na yung wrong timing talaga. Ewan ko. Ano. Pero sa akin kasi, all goods lang din yun. Kasi ganun lang din naman ako magpakita na if ever gusto kita, ganito kasi ko. Ganito lang naman talaga ako. Hindi ako masasaktan or ano. Okay lang sa akin. At least walang regret, di ba? Tsaka nakalikha ako ng music. Oo, na for sure yung mga kapamilya natin makaka-relate, baka Dahil same sa'yo. experience din sila dito sa
kanta mong ito, no? Ano yung gusto mong maiparamdam sa mga kapamilya natin kapag pinakinggan nila itong Kasama Ka? Actually, nung una, ang sinasabi ko pag kinakanta ko to, para sa lahat ng mga lalaking handang magpakatanga dun sa mga babaeng mahal nila. Pero hindi eh. And para sa lahat siya. Kung papakinggan mo ng maigi yung song, para siya sa para siya sa mga taong handang magpakita ng love, handang magmahal kahit wala siyang karapatan. Grabe naman yung hugot na yun, di ba? Parang okay lang. Oo. Yung okay lang kahit magsabi ka ng mahal mo ko kahit hindi na totoo. Yung parang gano'n. Okay lang, marinig ko lang yung salitang mahal mo ko kahit hindi na totoo. Goods na yun sa akin. Parang, grabe. kung joke kong sinabi sa'yo, joke mo lang din sabihin sa akin. I-treat ko yan as seryoso talaga. Grabe, para may paghugutan pa rin ako. Grabe umibig yung Marco Rudio, mga kapamilya, no? Pero dahil dito sa song mo na to, talagang na-express mo nga yung feeling mo. Win-win pa rin. Nakapag-express ka ng feeling mo, nakapaglabas ka ng bagong song. Siyempre. Of course, now that you're part of the business, nasa industry ka na, sino ba yung mga pangarap ni Marco na mga makatrabaho, makasama sa isang kanta? May ganun ba? Madami po. Unang-una, siyempre, Sir Glock 9. Bamboo, Rico Blanco, Parokya ni Edgar. Kasi si Parokya ni Edgar po, sila po yung parang pinaka-dahilan ko, pinaka-rason kung bakit naging banda ako, naging bandista ako. Nung napanood ko yung Inuman Sessions Volume 1, bata pa ako noon, nasa CD siya, collection yun ng uncle ko. Nung napanood ko, ang astig naman nila. Tumutugtog sila na ganito habang nag-iinom sila. Chill, oo. Oo. Kaya yun, hanggang ngayon po, umiinom ako. Occasionally, no? Opo, occasionally. Oo. Yun, so, Parokya, sino pa ba? Kasi, kami kasi. Mga banda talaga, OPM talaga, no? Si Miss Casey Tandingan. As in, sobrang dami. Sobrang haba ng listahan, pero opo, ilan lang yan. Sobrang dami ng list. Sobrang haba. Sobrang Totoo dami yan, nila. sa mga pangarap na makakolaborate ni So, Mark. sobrang dami ba naman ng magagaling na artist dito sa Totoo. Pilipinas? Diba? For sure, napakahaba ng lista. Mapipilian ka talaga. Talaga, ang hirap naman. Ang hirap pamili ng isa talaga, no, di ba? Pero for now, Marco, please invite mo na yung mga kapamilya natin na stream ang iyong pinakabagong kantang Kasama Ka. Go ahead. Ayan. Hello mga kapamilya. Kasama Ka is out now on all your favorite digital platforms. Ayan. Siyempre, stream nyo po araw-araw. hanggang sa LSS na kayo talaga. Hanggang sa magustuhan nyo rin talaga. Kasi minsan, ganun talaga eh. Ako, pag nakikinig po ako ng mga bagong music, minsan parang hindi ko trip, pero pag napakinggan ko ng pakinggan, ang ganda pala. Ganda pala nito. So, ganun din gawin nyo dun sa Kasama Ka. Ayun na nga. yun. Sana masuportahan pa natin kasi ngayon ibang atake kasi to, ibang journey. Kasi parang yung mga tunog po dati ng parang 90s band, parang early 2000 na mga banda, mga Fishay, mga ganun, parang gusto ko lang siyang ibalik eh. Galing. So yun, sana tangkilikin natin ang OPM. Of course, ayan na nga. Suportahan ng OPM mga kapamilya at syempre stream ang Kasama Ka by Marco Rudio at baka kayo'y makarelate pa sa kwento nitong kantang ito. At syempre sa lahat ng mga kapamilya natin na nakatutok sa ating Facebook Live, lipat na po kayo sa ating official YouTube channel or sa ating website dahil may mga challenges pa tayo kay Marco na sisimulan na natin sa ating green flag or red flag challenge. So Marco, may tanong lang ako dito about love situations. Tapos sasabihin mo lang kung green flag sa'yo to or red flag sa'yo ito. Okay. Simulan natin. Usapang pag-ibig pa rin po mga kapamilya. No? Simulan natin. Papaano kung yung girlfriend mo or yung babaeng gusto mo, bigla siyang nagpapakita sa trabaho mo without you knowing na pupunta siya doon?
Like may mall show ka, halimbawa, tapos biglang nandun siya. Green flag yun. Diba? Parang sobrang sweet naman kasi talaga ng sobrang ganun. sweet ng ganun. Hindi mo ine-expect na nandun siya. Susuportahan kita kahit kakatapos ko maglaba. Totoo, di Yung ba? ganun, di ba? Oo. Sarap sa pakiramdam nun. Full support. Doon mo mapapatunayan na mahal ka talaga ng partner mo, di ba? Next, ito naman, papaano kung natatandaan niya kahit na yung sobrang liliit na detalye ng relasyon niya? Depende kasi. Diba? Kasi baka mamaya yung mga ibang ano yun. Oo, depende sa memories. Pero green flag pa rin yun. Oo. Green flag pa rin. Kasi, kung maalala niya, yung gusto kong maalala na Nakalimutan mo na. oo. Oo, diba? Nakalimutan ko na, tapos siya yung nakakaalala. Diba? Goods pa rin naman. Huwag lang yung mga ibang... Next, ito na nga. Posting multiple photos of you sa social media. Yung parang kumbaga fineflex ka na, ito yung boyfriend ko, ganyan. Pag hindi masyado siguro red. Red flag sa'yo yung ganun. Gusto mo yung low-key lang talaga na na relasyon. Next, eto naman. Papaano kung gusto niya na malaman yung password ng phone mo? Okay rin naman eh. Kung wala ka namang ginagawang Walang hindi, tinatago. okay lang naman. Green flag pa rin naman yun. Pero mahalaga pa rin, di ba, na May privacy ka. privacy at alam pa rin yung boundaries talaga. Kung Pero, hanggang saan. yun nga, depende kasi sa intensyon eh. Totoo. Depende sa intensyon na kapag never gusto niyang kunin yung password mo para lang bantayan ka or I-check kung sino yung mga nakakausap or mga minamessage. red flag diba? yun. Pero kung yung yung Makikitext or yung- di ba? kunin niyang password mo para takutin ka lang niya na huwag kang mambabae. Sige, green flag yun. Next, eto naman. Papaano kung lagi niyang binibring up yung ex niya? Red flag yun. Red flag. Kasi tapos na yun eh. Ayun, Past bakit? is past na talaga. Di ba? Tapos na yun eh. Pwede naman nating pag-usapan, pero Yung palagi. kapag ako yung nagtanong. Oo. Kapag Pero- ako yung nagtanong, ako yung na-curious. Ano yun ng ganito? Ano yung ganito? Pero kapag yung ikaw yung mag-bring up na, uy, ganito kami dati, ganito kami. X! Ekis, di ba? Pero Marco, ito ha, follow-up question doon. Ikaw ba yung tipo na, kasi di ba may mga babae or even may mga lalaki na kapag ka nagtanong na, kasi kami nung ex ko, ganito kami, tapos biglang magsiselos. Ikaw ba ganon? Or pagka ikaw yung nag-bring up, okay lang talaga sa'yo na pag-usapan? Pag ako, siguro yung nagtanong talaga. Pero kapag yung, mahirap kasing ano yan eh. Depende din kasi sa sitwasyon pa rin. Tsaka depende rin dun sa ex. Marami kasing ex na ay okay lang yan. Pero meron kasi yung mga ex na Na parang, oo, ito Yes, yes. ayoko tong ex ko na to eh. Meron po yung ganun eh. Yung ex na good, ex na bad. na bad. Yes, gets. Susunod, ito naman, papaano kung gusto niya laging nag-update ka sa kanya? Like yung kahit anong kakain pa lang ako, maliligo na, yung ganon, yung mga smallest details. Red flag. Red flag for you yan. Bakit? Parang nakukulangan ng tiwala, parang ganun. Na hindi ko naman kailangang mag-update every time na uupo na ako. Oo, yung ganun Parang galit. ganun. Hindi naman. Pero yung normal yung mag-update eh. Yes, Normal yes, yung mag-update. Pero wag naman yung sobrang lahat ng detalye nasa work nga eh. Paano pag nasa work talaga hindi talaga makahawak ng phone? Kapag makahawak naman ng phone, matcha-chat naman kita. Pero yung sobrang update nga. Red flag for you yun. Doon na pumapasok talaga yung tiwala pa rin talaga sa isa't isa, di ba? Susunod, ito naman, nagtatampo sa mga maliliit na bagay. Like yung nakalimutan mo yung anniversary, monthsary, yung birthday, ganyan. Minsan okay din yun eh. And, okay din yung nagtatampo siya sa maliit na bagay para magpalambing. Yun, goods yun. Green flag yun. Pero kapag yung maliliit na bagay na parang nagiging immature na yung partner mo, parang red flag yun. Galing. Last, ito, papaano kung gusto kanyang laging kasama? Wala namang problema. Basta pwede. Basta walang work, walang mga hadlang na schedules talaga, di ba? So,
goods tayo doon. Goods yan, goods. Yan na, dyan na nagtatapos ang ating red flag or green flag. Ito naman, Marco, susunod naman ang ating pa-tattoo reveal. Tattoo tour daw kay Marco na request ng ating mga kapamilya. Saan kaya tayo magsisimula, no? Sa yung mga pwedeng ipakita. First tattoo, naalala pa ba ni Marco kung saan Ito ang first po tattoo? ang first tattoo ko, itong music. Kaso hindi po halatang music. Ganun niya kamahal ang musika, mga kapamilya. Music, tapos ambigram po kasi siya, so baliktaran. Baliktaran. Siya. And then ito po yung sumunod, band. Tapos pag binaliktad mo, dogs, kasi ito po yung name ng banda namin, Band Dogs. Ito siya. And then, ano pa ba? Ito yung sumunod sa akin. So, dito po na side kasi ng arm ko is full sleeve po siya. ito. And puro oriental tattoos siya. Kasi nung time na nag-start ako magpa-tat, ano siya eh, parang magpa-oriental tattoo ka kasi swerte daw yan. Oh. Meron akong Buddha dito, meron akong Daruma doll. So, dito. Tapos, ito lately na lang din kasi to. Hinaluan ko siya ng American Traditional. Dito naman sa kabila, kung makikita nyo, May microphone. mic, guitar, Gitara. keyboard, tapos wala pa, ayun, may drums ako dito. Kasi, lahat ng nandito, piniplay ko siya. Galing. So, nagpi-play ako ng drums, nagpi-play ako ng guitar, nagbe-bass ako, nagpa-piano ako, keyboardista ako. Tapos, puro American Traditional. Tapos ito naman, 1998, kasi 1998 ako. Yeah, 1998 ako. At meron pa ako dito, meron akong Polynesian dito, na full wrap din, buo. Tapos meron ako dito, parang contest piece nung kuya ko kasi yung kuya ko ang tattoo artist ko. Ayun naman pala. And bumawi rin naman po ako sa kanya kasi nung pandemic, dahil nga wala akong pagkakakitaan, nag-aral ako mag-tattoo. So, marunong ka na rin ngayon? Opo, tattoo artist din po ako. Grabe. Kaya Napaka-talented. ako nagtatattoo, kaya bumabawi ako sa kuya ko. Tapos, ang pinaka-latest ko, ito. Sa chest na talaga siya. Oo. Grabe. Owl. Kasi mga banda, tulog Sa sa umaga, gabi. gising sa gabi. Tapos itong mga to, nandala. Oo. Grabe. So, Sabi parang nila, halos, kumbaga, buong katawan ng may tattoo ka talaga. hindi pa naman po. Siguro mga, pa lang, 3/4 kalahati. 40% ng katawan ko. Pero Parang- eto Marco, syempre, I'm sure madami sa mga kapamilya natin na gustong magpa-tattoo. Pero kasi, kumbaga, sinasabi nila nalilimit ka kapag may tattoo ka. Ano yung take mo doon sa mga ganong sitwasyon na hindi mo ito magawa kasi may tattoo ka or ganyan? Depende kasi sa depende sa profession mo. Kung bawal sa gusto mong trabaho, then huwag ka magpatato or pwede ka namang magpatato, itago mo lang. Pero ikaw kasi as musician naman, Ako kasi, banda. papatato na lang din ako. Sobrang sakit magpatato. Alam niyo sobrang sakit magpatato. Siyempre gusto ko dun sa nakikita na, dun sa gusto kong ipakita na hindi lahat ng may tattoo masamang tao. Madalas kasi ganun yung take nila na ganun yung tingin nila na pag may tattoo ka, galing ka ng gumagawa ka ng masama. Pero hindi It's an art, ako, no? oo, it's an art and mahal din kasi magpatato talaga. Totoo din naman kung alam nyo lang mga kapamilya. Oo. So, sa lahat ng parang nasasabi na ganun nga ang mga may tattoo. Wag. Hindi, Kasi maraming may tattoo ang may mabubuting. At saka syempre, way of expression din nila, gaya kay Marco na sobrang meaningful ng mga tattoo niya, yung mga instruments na kaya niyang i-play. Advice ni Marco sa mga gustong magpatato na natatakot niya dahil sa pain. Gawin nyo lang. Kasi para ma-overcome ninyo yung takot, yung fear. Madalas kasi sa mga bagay, lalo ako, pag meron akong gustong gawin pero takot ako, gagawin ko talaga para talaga. Ma-overcome mo talaga. Kasi wala tayong ibang kaaway kundi sarili natin. Totoo. Yun yung natin pinakaunang enemy natin. Sarili na. Sarili natin. So,
walang ibang tutulong sa'yo kundi yung sarili. Sarili mo pa rin talaga. Napakaganda na. Ako, yan na nga. Diyan na nagtatapos ang ating pa-tattoo reveal, tattoo tour ni Marco Rudio. And for our last and final challenge, Marco, ito na ang ating 5 seconds walang mali siya challenge. So, babanggit lang ako ng mga ilang katanungan dito na kailangan mong sagutin sa loob ng 5 segundo. Kailangan kong sagutin. Yes, sa loob ng 5 seconds. Simulan natin sa magbigay ng 3 bagay na dinudukot. Pera. Kulangot. Time's up. Pero tama, pasok ang pera at ang kulangot na rin talaga. Excuse me po sa lahat ng ating Sorry mga po. kapamilya nanonood daw. Pero susunod, magbigay ng 3 body parts na nagpapawis. Kilikili. Anit. Likod. Pasok. Next, ito naman, magbigay ng 3 bagay na dinidilaan. Ice cream. Sinulid. At, daliri. Gusto ko yung sinulid. No? Kapag ipapasok kasi sa karayom, di ba, sobrang liit ng butas kasi, di ba? Pwede. Simula. Ito naman, susunod, magbigay ng 3 body parts na malambot. Puwet. Pisngi. Tsaka, palad. Matalino, magaling. Pasok. Next question, ito naman, magbigay ng 3 bagay na hindi pagkain pero nilulunok. Chewing gum. Nung bata ako, nilunok ko. Na-aksidenteng nalunok kasi. Tapos di ako nakahinga. Di pagkain. Pero nilulunok. Pride. Yun yung number 1 talaga dapat matutunan, nalunokin talaga. Pride. Kung gusto nyo kumayos ng relasyon nyo. Ano pa ba? Di pagkain, pero nilulunok. Nako, parang doon na challenge si Wag na. Marco. Next question, last question. Ito na lang. Magbigay ng 3 body parts na may butas. Go. Ilong. Bunganga. Tenga. Ayun na nga, nako. Ayun na nga. Thank you so much, Marco, sa pagtanggap ng aming mga pa-challenge. Siyempre, before we end, Marco, please invite muli ang ating mga kapamilya na suportahan ka sa iyong mga social media accounts. And I heard you'll be part of the upcoming concert ng JML. Invite mo din silang lahat. Go ahead. Ayan, hello mga kapamilya. Ayan, please follow me on my Facebook, Instagram, TikTok, and IG account. Marco Rudio lang. Ayan, syempre pati YouTube. Please i-follow nyo para updated kayo dun sa mga upcoming ganaps ko. Ayan, syempre dun sa darating na concert ng grabe ang JML, no? Sold out, mga Sold kapamilya. Kailan din kaya, di ba? Syempre, sa February 25. Yes. Ayan. Pumunta po kayo. Ayan. At yun, sa February 19, doon po gaganapin sa 70s Bistro yung single launch ko. So, kung makakapunta kayo, please pumunta kayo at mag-inuman tayo doon. Ayun na nga. Oo, i-enjoy natin syempre yung gabi na yun kasi yun, lahat ng nangyayari sa akin ngayon, kailangan nating i-enjoy. At magpasalamat palagi sa lahat ng biyayang binibigay ng natin. Galing. Thank you so much, Marco, and congratulations sa lahat ng blessings, success na natatamasa mo. Deserve mo yan dahil sa grabe naman yung talent. Salamat. I-share mo sa aming lahat and we thank you sa talentong i-share mo talaga sa amin. At syempre, sa lahat ng mga kapamilya natin, suportahan natin si Marco sa pag-stream ng kanyang mga musika, pag-follow sa kanyang mga social media accounts. At syempre, maraming salamat mga kapamilya sa pagsama mula simula until this moment. Muli, kapamilya, ako po si Jeremiah at nakasama natin live, Marco Rudio. See you guys next time only here on Kapamilya Chat. Bye everyone and stay safe. Have a good day. Kapamilya Chat.